Hello. Welcome back sa channel natin, and today itetest natin itong Yuba Power Station. Ang model nito ay EN200W. Ito po yung unit natin. Ito pong unit na to ay yung inayos natin yung battery dun sa video natin na pinalitan natin yung sirang cells. Pero yung capacity niya ay pareho pa rin dahil yung maximum capacity na makukuha natin ay same pa rin nung mga original na natirang cells. Kung ano yung capacity na makukuha natin, most likely ganun din yung makukuha nyo sa bagong unit. Una, itest natin yung features niya. Meron siyang USB-C up to 65 watts na power delivery yan. Check natin kung totoong 65 watts talaga siya. So, automatic siyang magta-turn on kapag sinaksakan ng USB. Hindi na kailangan ng switch. So, ayan, totoong 65 watts po siya. Ito. Tapos, supported niya Samsung AFC for Samsung phone, Huawei FCP para sa mga Huawei. So, totoong 65 watts. At meron tayong dalawang QC 3.0 na Type A dito. Ayan, ay i-check din natin. So, same lang din siya ng output ng USB-C natin, wala lang power delivery. Yung protocols na supported ay same lang din. Tapos, may switch dito. Switch siya ng para sa LED light natin. Long press para ma-turn on. Meron siyang tatlong modes. Ayan, mas malakas. At SOS mode. Ayan. At meron siyang switch dito para sa AC tsaka DC. Check natin yung DC natin. So, gumagana siya. Etong isa dito ay DC input siya. Ito lang po yung DC output natin. Check natin yung voltage ng DC output. 12.4 volts. Mukhang directly connected lang siya sa battery at wala siyang regulator. So, itest natin tong DC output natin para ma-check natin kung may regulator ba o wala. Ikakabit natin tong itong ating battery tester. Makikita rin natin kung ilang watt hours or amp hour ang makukuha natin dito sa DC output niya. Ayan, na-discharge na natin siya at ang na-discharge natin dyan ay 17 amp hour. Hindi lang nagre-reflect dito sa output natin kasi nakurap ata. Pero nung katatapos niya nakita ko 17 amp hour yan. Ang totoong capacity ng battery natin ay 17.6 amp hour. So nakuha natin yung full capacity ng battery sa DC output kasi tignan nyo yung graph, wala siyang regulator. So habang bumababa yung capacity ng battery, ay bumababa rin yung voltage up to 9 volts. Kayang bumagsak na 9 volts. So kung kailangan nyo ng fix na 12 volts na voltage output dito sa DC output ng power station, ay hindi maganda kasi hindi fix 12 volts to. Bumabagsak yung voltage niya habang nalulobat yung battery. Ang max current pala ng 12 volts output niya ay up to 5 amps. So pwede mo siyang i-charge ng 2 ways. Sa USB-C, yung USB-C kasi nito ay bidirectional, ibig sabihin pwede mong i-charge yung power station sa USB-C at pwede mo rin gamitin yung USB-C na pang-charge ng ibang devices. Ayan, so pwede siya mag-charge up to 65 watts yan. Tapos dito, 12 volts up to 24 volts naman ang pwede nyong isaksak dito. So pwede ring saksakan niya ng solar panels na up to 24 volts or yung mga DC power supply na ganito. Etong gagamitin ko ay 15 volts. Ayan, nagcha-charge din siya. I-test pala natin kung pwede siyang gamitin habang nagcha-charge. Dahil na-test na natin to, nalaman natin na parang connected lang siya directly sa battery. So malamang kahit nagcha-charge, gagana yan 12 volts DC output natin kasi ayan, hindi makaka-interfere yung charging niya dahil magkahiwalay nga sila. Sa USB naman, try natin kung gumagana kapag nagcha-charge. Wala, hindi siya nagta-turn on. Sa USB-C, tingnan natin. Hindi rin. So, hindi gumagana kapag nagcha-charge yung LED light. Gumagana LED light. So, USB lang ang hindi gagana kapag nagcha-charge. Paano kapag nagcha-charge ng USB-C? Ayan. And then, try natin yun. So, kapag USB-C, gagana siya. Gumagana yung Type A kapag USB-C. Malamang sa DC, magana din. Now, i-check natin kung ano ang priority niya kapag nagcha-charge siya. Kung DC ba or USB-C or pwede ba siyang sabay. Una, i-check natin yung DC natin. Saksak natin sa power meter para makikita natin kung meron siyang hinuhugot na power. Kapag may hinuhugot na power, ibig sabihin ay nagcha-charge siya. Ayan, so DC pala yung nakasaksak, may power. Pag magsasaksak tayo ng USB-C, so walang effect, may hinuhugot pa rin na power dito, nagcha-charge pa rin siya. Pero check natin kung merong hinuhugot na power dito para malaman natin kung sabay ba silang nagcha-charge. Walang power na hinuhugot, so ibig sabihin hindi nagcha-charge itong USB-C. Pag tinanggal natin itong DC,
Ayan, saka lang tumaas yung wattage natin sa USB-C natin. So, dalawang ways yung pwedeng pag-charge dito pero one at a time lang yung gagana sa kanila. Ang priority ay DC at kapag nawala yung DC, sa USB-C siya kukuha ng charge. I-check natin kung ano yung maximum wattage na kayang pumasok dito. So, meron tayong different chargers dito para ma-check natin magkakaiba ng voltage. Ito 14.6 volts, 10 amps, up to 140 watts yan. Again, ang voltage na allowed dito sa charging input natin ay 12 volts to 24 volts. Lagyan natin ng load yung AC para sure na hindi puno yung battery. Ayan, 60 watts, 62, 65. Mukhang totoo naman yung 60 watts na nakalagay sa specs dito. Ayan. DC input natin 12 to 24 volts, 60 watts ang maximum. At nakikita natin dito 73 watts kasi may power losses yung charger natin. At most likely yung pumapasok dito sa battery natin around 60 to 65 watts lang. So kahit lagyan nyo yan ng mas mataas na charger, ganun lang talaga. Try natin itong isang charger natin. 20 volts to. So, mas mataas na voltage. So, ganun din. Na-limit din yung charge natin. Ito, kaya na ito up to 100 plus. 200 watts ata to na charger. So, yung input natin ay safe kasi kahit saksakan mo na mas mataas na charger, kung ano lang talaga yung kailangan niya, yun lang yung kukunin niya. Ganun naman dapat talaga kapag properly designed yung charging input niya. Kahit saksakan mo na mas mataas na wattage, kung ano lang yung kaya niyang kunin, yun lang yung kukunin niya. So sa solar panel, kahit more than 100 watts ang isaksak nyo dito, basta less than 24 volts, okay lang po isaksak nyo dito. Kasi ililimit niya lang yung kailangan niyang power. Which is, yun nga, nasa 60 watts. So, sakto na yung 100 watts na solar panel dito. Marirecommend ko itong Flashfish na solar panel kasi yung output niya ay compatible na dito sa DC input natin. Saksak nyo lang dyan. Saksak nyo dito yung cable at ibilad nyo sa araw. Kaya nyo na i-charge yung power station. Maganda rin tong solar panel na to kasi meron siyang ayan, USB output dito. So pwede rin kung may USB cable kayo, pwedeng dito nyo ikabit at dito nyo sa USB-C isasaksak. So gaano siya katagal i-charge? Depende po sa wattage nung charger nyo. Kung ang wattage ng charger nyo ay 60 watts or more, pero limited nga sa 60 watts tong charging natin, so 60 watts lang yun, mapupuno niya tong battery ng mga 3 to 4 hours. Yun na ang maximum. Kahit taksakan nyo pa ng mas malaking charger, 3 to 4 hours talaga bago mapuno tong battery natin. Kahit din dito sa USB-C kasi limited din to sa 65 watts. So ganun din, 3 to 4 hours din ang charging time niya. So ang natitira na lang ay yung AC natin. Na-try na natin yan kanina dito. Ayan, so gumagana siya. Sinaksakan ko lang ng 100 watts na incandescent bulb. Umandar agad yung fan niya. Now, i-check natin kung modified sine wave siya. Sure na modified sine wave to kasi nakalagay naman sa specifications niya. Ito. Ayan, modified wave. Ayan po, modified sine wave talaga. So, makikita nyo mga squares. Ang pure sine wave ay ganito. Ayan. So, ang output ng ating power station ay ito. Check natin kung ano yung voltage niya. 217 volts. At 50 Hz siya. Ayan, 50 Hz. Yun lang. Hindi ganun kaganda para sa mga motorized load kasi modified sine wave tapos 50 Hz pa. Ang kadalasang tanong sa atin ay kung gaano katagal daw ba siya maglalast sa clip fan at sa iba pang mga appliances. So, ituturo ko sa inyo kung paano i-compute. At itetest din natin sa ibang appliances at ipa-flash natin kung gaano siya katagal. So, sa clip fan, usually ito ay nasa 8 watts. 6 to 8 watts. So, itry natin sa Meralco. Makikita nyo. Ayan, 6 watts. At kapag isasaksak natin siya sa power station, ang kinukuha niya lang mga nasa 4 watts. So, yun po ang kailangan nyo malaman kung ilang watts yung ginagamit ng appliance na isasaksak nyo. Pag alam nyo na yung wattage ng appliance nyo, i-divide nyo lang po yan sa watt hours ng battery natin. Tinest na natin itong AC output niya at ang nakuha natin ay 140 watt hours. So, ibig sabihin, kapag sinaksakan mo to ng 140 watts na load, sa isang oras,
malulobat siya. Pero kapag ang sinaksak mo ay 4 watts na load, i-divide lang natin 140 divided by 4 watts. So kahit tumagal ng 35 hours na itong clip fan pag sinaksak mo dito. So ganun po siya katagal. Pwede siyang magdamag isaksak dito, hindi pa siya agad malulobat. So recommended ko talaga na meron kayong power meter para makita nyo yung wattage ng appliances nyo kasi iba-iba yung wattage ng appliances natin. Yung estimate ko pwede magbago depende sa appliance na gamit nyo kasi magkakaiba naman yung wattage ng mga appliances. Pero yun na, itatry natin sa mga appliances natin dito. Tignan natin kung gaano siya katagal maglalast based sa wattmeter dito. I-divide nyo lang sa 140 watt hours na nakuha natin sa battery nito. I-try natin siya sa ating incandescent bulb na 100 watts. So ito ay gumagamit ng around 88 watts. So 140 divided by 88. So maglalast lang siya ng mga 1.59 hours or 1 hour and 30 minutes. Try pa natin sa ibang appliances. Ito 65 watts na electric fans at ang kinukuha niyang wattage ay 49 to 50 watts. So i-divide lang natin yan sa 140 watt hours again and nasa 2.8 hours yung itatagal niya. So close to 3 hours ang itatagal ng electric fan. So next ay TV naman. Ayan. At yung wattage na nakukuha natin nasa 51 watts, 53 watts. So kunin niyo ulit yung 140 watt hours. I-divide ng 53 at yan, mga 2 hours and 30 minutes lang ang itatagal niya. Pero, tingnan nyo, kanina in-start lang natin yung Netflix at namatay siya. So, nag-red. Ewan ko kung anong problema niya. Parang around 50 watts pa lang yung kinukuha natin. Namatay na siya agad. Possible na kaya niya yung TV na ganito kalaki. Hindi ko na sure kung anong size nito eh. Parang more than 30 inches yung size ng TV na to. So, itatry sana natin sa mas malaki pang TV. Pero kung dito pa lang, namamatay na siya, ay wag na lang. Next ay computer sana ang itatry natin. Kaso itong computer natin ay more than 200 watts ang nagagamit niya na load. Ang maximum nito ay 200 watts. At kanina lang, tinetest natin sa 50 watts lang na TV, namamatay na. So, hindi ako komportable saksakan ng masyadong mataas na load to kasi baka masira. Hindi po sa atin to. Pero kung yung computer nyo ay below 100 watts, most likely gagana siya dito. So maganda talaga meron kayo wattmeter para ma-check nyo yung mga appliances nyo na balak nyo isaksak sa power station para makita nyo kung ano talaga yung totoong wattage na kinukuha niya. Meron pa isang mas maliit na computer dito. So itong maliit na computer dito, 157 watts na agad ang kinukuha. 170. So hindi ako komportable na isaksak yung computer na to dun sa ating power station. Siguro hindi ko marirecommend na pang computer siya. Kung sa computer ay hindi ko marirecommend, pero kung gusto niyo pa rin i-try, like yung sa mas maliit na computer na tinignan natin, nasa 150 watts ang kinakain, around 1 oras lang, lobat na agad to. Pero kung laptop ang gagamitin nyo, tignan natin. So etong laptop na to, hindi masyadong loaded. Yan, 19 watts. Yun lang ang kinukuha. Pero pag lalagyan natin ng load, so nung nilagyan natin ng load, umabot siya ng 93, 94 watts. So i-divide nyo lang yan sa 140 watt hours ng battery divided by 93. Yan. So isa't kalahating oras lang, empty na tong power station. Yung laptop natin, nagbabago ang wattage depende sa load. So kapag walang load, mababa lang yan. Kung Word lang yung ginagamit nyo or nag-i-internet lang kayo, mababa lang. Tignan nyo, naging 20 lang nung pinatay natin yung load. Pero kung idle lang yung laptop na katulad nito ngayon, 14 watts lang yung ginagamit niya, ayan. So kaya niya ng 10 hours kapag 14 watts lang. Kaya lagi kong sinasabi, bumili kayo ng power meter. Kasi lagi nyo tinatanong kung gaano katagal maglalas yung power station. Mahirap po sagutin talaga kasi iba-iba yung wattage ng appliances. Like ito, isang laptop lang to pero nagbabago po yung wattage niyan. Depende sa ginagawa nyo sa laptop nyo, pwede magbago yung wattage. Hindi ko masasabi talaga yung exact na oras kung gaano siya katagal maglalas. Yung estimate na wattage natin, usually 40 watts ang mga laptop. So nasa mga 3.5 hours po yun. Sa cellphone charging naman ay kailangan lang natin i-check kung ilang watt hours yung battery ng cellphone. Usually ang average na watt hour ng cellphone ay nasa 15 watt hours. I-divide lang natin yung 15 watt hours dun sa capacity ng power station natin which is 140 watt hours. So, ang makukuha natin dyan ay 9 times. So, 9 times nyo ma-charge yung phone nyo gamit to. At most likely, baka mas mataas pa ang makuha natin dun dahil hindi naman dumadaan sa inverter yung pag-charge natin kung dito natin sa USB isasaksak. Kasi yung 140 watt hours na nakuha natin ay yun yung dumaan dito sa inverter. Pero yung battery natin ay nasa 190 watt hours at kung dito siya dadaan sa USB natin, most likely ay mas mataas. Like nung nag-discharge tayo dito sa DC 12 volts, close to 190 watt hours yung nakuha natin.
Dito 140 watt hours. So dito sa USB-C, mas mataas siguro ng konti sa 140 watt hours. Pero to be safe, pwede nyo lang sabihin na 9 times nyo ma-charge yung 15 watt hours ng phone. So yun lang po yung mga tinest natin kasi usually yun lang naman yung mga pwedeng isaksak dito. Yung mga rice cooker, washing machine, aircon, ref, hindi na po advisable isaksak dito yung mga yun. At maganda talaga na meron kayong power meter para makita nyo yung mga appliances nyo na pwedeng isaksak dito. Basta below 200 watts, ay pwede po. I suggest mag-stay lang kayo below 100 para hindi masyadong ma-stress yung inverter niya kasi maliit lang talaga yung inverter niya. At mapapansin nyo, iinit agad dito sa ilalim kapag ginagamit nyo siya kahit 100 watts lang yung nakalagay. So ibig sabihin kapag ganun nakainit at 100 watts, how much more pa kapag tinaasan nyo pa ng more than 100 watts. Buksan natin at i-check natin yung laman at yung battery niya. So eto yung battery niya. Yan, 18650 yung ginamit nila na 24 pieces. Naka-configure siya as 3S8P, meaning 8 na pieces ng 18650 na naka-parallel and then naka-series yung tatlong group ng ganon to make this battery. Ang isang cell ay merong 2.2 amp hour na capacity. At na-test na natin sila. Yung capacity ng isang group ay dapat nasa 17.6 amp hour. Nung kinapacity test natin to, umabot tayo ng 17.4 amp hour. So, tama naman yung capacity ng battery natin. Tapos sa board, eto, tingnan na natin. Ito yung BMS part niya. Yung mga MOSFET dito. Tapos, etong part na to, ito na yung nagko-control sa USB, tsaka sa DC output, tsaka charging input. Yung main IC na gamit nila ay IP5389. So parang all-in-one yan na IC para pang manage ng USB-C na power delivery up to 65 watts. Tapos USB Type A. Tapos meron din siyang back boost controller na bidirectional. Ito yung inductor niya. Ayan, yung black dito. Para dito yan sa ating DC input. Up to 24 volts yung kayang i-accept netong DC input dito. So, i-step down yan nung back boost controller natin para sa ating 12 volts na battery. So, basically yun lang yung dito sa USB. Isang IC lang yung gamit nila. Pati sa LED light, I think yung IC na rin na nagko-control niyan. Pati yung apat na LED light dito para sa battery display ay yung IC rin na to ang nagmamanage. So, yun nga, all-in-one talaga siya. Yan ang ginagamit nila kasi madali lang gamitin. Mas konting components lang ang gagamitin nila. Tapos yung inverter natin, ayan, nasa ilalim lang siya ng board. Ito, maliit lang siya. Katulad din siya nung Yubaw na EN1 natin. Yung inverter niya na ganito lang kaliit. So, yun din, yung inverter niya ganun lang din kaliit. Hindi na natin tatanggalin kasi wala namang special doon. Halos kapareho niya lang yung itsura nung inverter na gamit dito. At saka hindi sa atin to. Ayaw ko nang i-disassemble pa. Panoorin nyo na lang yung video natin dito kung gusto nyo makita kung ano yung itsura ng inverter na gamit nila. Halos same lang din. Yun lang. Tapos etong mga wire papunta lang dito to sa DC output tsaka yung switch. Yun lang yung laman niya. So kung i-compare natin siya sa EN1 ay parang cheap version siya ng EN1 natin. Yung feeling niya, kasi ito metal to aluminum casing. Ito plastic lang. Para sa akin, sa price niya ay may ibang pwedeng mas maganda option. Like yung flash fish natin. Naka-disassemble yung flash fish natin kasi gusto ko ipakita sa inyo yung battery niya. Ito yung battery ng flash fish. Ito yung battery ng ating EN200W. Ayan. So halos same. Pero mas marami ng 8 pieces na cells etong flash fish. So mas marami yung capacity ng flash fish. Ayan, mas malaki. Tapos kung i-compare mo yung inverter ng flash fish, tingnan nyo. So ganito lang kaliit yung inverter ng EN200. Compare mo sa inverter ng flash fish. Pure sine wave pa yung inverter neto. Ito ay modified sine wave. Balik na natin. So wala siyang screws or anything sa exterior niya. Nag-snap lang. So overall naman ay okay naman ang power station na to. Tama naman yung sinabi nila na capacity niya, may USB-C na power delivery. Ang cons niya lang talaga ay yung inverter niya ay modified sine wave.
Yung modified sine wave naman at saka 50 Hz niya na frequency ay nakaka-apekto lang naman mostly sa mga motorized load like yung electric fan, yung washing machine, yung compressor ng refrigerator. Kung hindi inverter yan ay apektado yan. Mas umiinit kasi ang mga motorized load kapag modified sine wave yung output at hindi designed para sa 50 Hz yung motor. Usually dito 60 Hz talaga yung gamit natin. So, ingatan nyo lang kung gagamitin nyo sa mga motorized load, i-monitor nyo kung umiinit o hindi. Siguro kung magsisale to ng mga 3,000, okay siyang bilhin. Pero kung bibili nyo to at 5,000 pesos, ay mas isasuggest ko sa inyo na yung Flashfish P66 na lang ang bilhin nyo. Hindi po ako sponsored ng Flashfish or anything. Wala pa silang binabayad sa akin. Mas marami ka lang talaga makukuha sa Flashfish P66 compared dito. So, pag may katanungan pa po kayo sa power station na to, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe and I will see you again next time. Bye!